us once again, mga minamahal. Tayo pinagpanyayan ng makinig sa banal na salita kay Brother Lauro Buduso nang walang bawas, walang dagdaga, walang pagkapilipit at walang sariling pagpapaliwanaga. Ating pag-usapan sa gabing ito ang patungkol kay Judas Iscariot. At ito po ay marami kasi akong narinig sa YouTube din na si Judas ay ang nagtatanong ay kung saan ba siya pumunta, no? Sa impyerno ba siya o sa heaven ba siya o sa hell? Kasi yung iba naman nagtuturo na si Kristo ay bumaba sa impyerno. So ating alamin ngayon, no, patungkol kay Judas Iscariot. Pero bago yan, atin munang pakinggan si brother para ating malaman kung ano bang aral yung patungkol. Kasi yung may nagtanong ko sa kanya, unahin ko na pala to, no? Kasi yung nagtanong sa kanya na nagtanong sa kanya ay isang Katoliko. No, may anak siyang tatlo na kaanib dun sa sakop kay Bradley, no? Kaya hinikayat nilang kanilang ama na magtanong, no? Kahit anong tanong, nasabi ng kanilang mga anak. So, bilib na bilib talaga dun kay brother. Bradley, ako po ay isang Katoliko. May tatlo po akong anak na pumasok na ay nasa amin ninyo. Kaya ako'y hinikayat nila na magtanong kung anong mga tanong na ibig kong itanong sa inyo. At narito na po aking mga tanong, ay isa lang muna. Judas Iscariot, who made a pivotal role in the life of Jesus because he betrayed, he even sold Jesus to the high priest Caiaphas. Lahat po sila ay pagkatapos ng bagay na nangyari ito ay umiyak. Narealize nila na mahal nila ang Panginoon. Ang tanong ko po, Bradley, ganito. Si Judas Iscariot po, saan na po siya ngayon? Is he on heaven or in hell or whatever? Yan po ang tanong ko, Bradley. Kasi kung ipakinig ko sa inyo lahat, mapagod na tayo rito sa sobrang haba nito na patunay na ang tumatawag ay ang Diyos Ama. So gusto kong putulin to, no? So gusto ko dun sa kay Judas, patungkol kay Judas Iscariot na doon na banda. Pero yung dalawa, no, na ito, i-forward ko na lang, no? Kasi yung maririnig mo dyan, mga patungkol yan sa tawag ng Diyos Ama sa mga tao. Yan. Kaya i-forward ko dito banda, no? Para or ministry, let us wait on our ministering. Or he that teacheth on teaching. Or he that exhorteth on exhortation. He that giveth, let him do it with simplicity. He that ruleth with diligence. He that showeth mercy with cheerfulness. These are the functions of those that are called in the church. From the apostles up to the list of the members who were latecomers in the church, like us. Brother Genoveva, there are functions in the church. And not one of them is to be a traitor to the Lord, like what Judas have done. I have overheard you said that every one of them play a pivotal role in the history of the church. Yes, they have their role, but never there was a role given by God to be a traitor. Being a traitor is not a role, or neither can we consider it a pivotal role. 1 Thessalonians, let us read in 1 Thessalonians what are our role
Ayun, pinutol ko ulit kasi ito na yung mga sagot no, napasobra ako dun sa ano no. Ito na number 1 na to. Patungkol na to kay Judas Iscariot, no, yung mga sagot ni brother. Patungkol na to sa kay Judas. Kaya tamang-tama na pala na nandun na tayo no. Kaya kung gusto nyo na mapanood ito, i-search nyo lang no, Judas tapos sa Brother Eli kung gusto nyo kayo na lang makapanood doon. Kasi dito na tayo sa mga sagot ni brother patungkol dun kay Judas Iscariot, no? Kaya ito. Or selling your Lord, one of them, 4 of the book of 1 Thessalonians, chapter 4, something verse 7. Let us read. For God hath not called us unto uncleanness, but unto holiness. God hath not called us in the church unto uncleanness, but unto holiness. What does that mean? Let us continue on another verse of the very same chapter. Kaya nga. Because, verse 3, for this is the will of God, even your sanctification, that ye should abstain from fornication. Kaya nga, this is the will of God. We are called to do His will, even your sanctification, that ye should abstain from fornication. Going back to verse 7, it says, for God hath not called us unto uncleanness, but unto holiness. Verse 8. He therefore that despiseth the calling of God, despiseth not man but God, who hath also given unto us His Holy Spirit. I want to read that again in the Visayan dialect. 4:7 of the book of 1 Thessalonians. Kay wala kita pagtawaga sa Diyos alang sa kahugaw, kundi diha sa pagkabalaan. 8. Busa ang nagasalikway, wala magasalikway sa tao, kundi sa Diyos nga naghatag usab kaninyo sa iyang Espiritu Santo. Napakaliwanag kapatid. Tinawag tayo ng Diyos for a great purpose, for sanctification. Nobody was called to be a traitor. Those who are doing such things were not called by God. Judas may be in the beginning was called by God, but there are those that are called but were not chosen, because they were not chosen because they did not value the calling of God unto them. Let us read in the book of Matthew, chapter 22, verse 14. For many are called, but few are chosen. Many are called by God, but few are chosen. What does that mean? It doesn't mean that because you are called, you are already chosen. You will pass by God's process to be chosen. That's why many are called, but few are chosen. Others rejected the call of God. That's why the Apostle Paul is teaching the Thessalonians in 4:7 of the book of 1 Thessalonians that God hath not called us unto uncleanness, but unto holiness. Therefore, that despiseth God's calling, despiseth not God, but not man, but God, who hath also given unto us His Holy Spirit. In fact, there are even members in the church of the first century that were called. The Lord Jesus Christ is with them, but later became reprobates.
Let us read 13:5 of the book of 2 Corinthians. Examine yourselves whether ye be in the faith. Prove your own selves. Know ye not your own selves how that Jesus Christ is in you, except ye be reprobates. It's very clear. The Apostle Paul is telling the Corinthians to examine themselves if they continue in faith, because there are those who do not continue in faith. Examine yourselves whether ye be in faith, because initially they are in faith, but there are those who do not continue. 10:36 to 38 of the book of Hebrews, or 10:36 and 38. For ye have need of patience, that after ye have done the will of God, ye might receive the promise. Now the just shall live by faith, but if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him. The just shall live by faith, but if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him. Sa Bisaya, sa Gis 38, lagay natin, apan, ang akong matarong magkinabuhi tungod sa pagtuo. Ug kung musibog siya, dili malipay ang akong kalagkaniya. If any man draw back of the faith, my soul will not have delight in him, says the Lord. This is the reason why Apostle Paul said to the Corinthians in 2 Corinthians chapter 13 verse 5, examine yourselves whether ye be in faith. Do you remain in faith, or you are steadfast in faith? Prove your own selves. Know ye not that in your own selves how that Jesus Christ is in you, except ye be reprobates, except you are separated, except you are you did not continue. That's why Brother Genovebo, we are called by God to do His will. Anyone not doing His will be reprobate. Where is Judas Iscariot now? You are asking, is he in heaven or on hell? Nobody in our time is in hell or in heaven. Nobody. Hell will be operational after the last judgment. Brother, let us read in the book of Revelation chapter 20, verses 11 and 12. Brother Daniel. And I saw a great white throne, and him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. And I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were opened. And another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged out of those things which were written in the books, according to their works. And the sea gave up the dead which were in it, and death and hell delivered up the dead which were in them, and they were judged every man according to their works. And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Brother Genovebo, it is only after the last judgment that those people who were not found in the book of life shall be cast into the lake of fire, or sometimes people call it hell. It is only after the last judgment. So where is Judas now? He is in the grave.
because he died killing himself, committing suicide. He was interred by the people of his era and is awaiting for the final judgment. He is neither in heaven or in hell, but I am sure he will not go to heaven. Why? Because the Lord Jesus Christ expressly said that he is the son of perdition. No son of perdition will go to heaven. It is written in the book of John 17:12. While I was with Pinost ko muna, no, kasi ang ulitin ko lang sinabi ni brother, no. Ang sabi niya si Judas kasi killing himself at suicide. So Judas Iscariot waiting for the final judgment. Sabi ni Bradley, no, sabi niya, I'm sure he's not going to heaven. Why? Because he's son of perdition. I'm sure, sabi niya, I'm sure. those that thou gavest me, I have kept, and none of them is lost, but the son of perdition, that the scripture might be fulfilled. No one was lost except the son of perdition, that the scriptures might be fulfilled. Therefore, it was the fate of Judas, called by Christ as the son of perdition. No son of perdition will go to heaven. If you are thinking the way other foolish people are thinking, I'm sorry to say, Brother Genoveva, Judas Iscariot do not have any place in heaven. But he is most welcome in hell, because he is the son of perdition. According to the verses we have read, all the dead shall be gathered in front of the great white throne that John have seen. I saw a great white throne. And in verse 12 he said, I hope you understand the answer, Brother Genoveva. Did you understand the verses that I read from the Bible, Brother Genoveva? Yes. Yes, thank you, Brother Genoveva. May God bless you. Thank you so much. Maraming salamat po, kapatid na Genoveva, at salamat sa Diyos. Praise the Lord. Napakinggan natin si Bardili sa kanyang mga pahayag na si Judas, sabi niya, ay si Judas ay waiting for the final judgment. I'm sure he's not going to heaven, sabi niya, no? Quote and quote, no? Sabi niya. Why? Because he's son of perdition. No, kaya wala sa no place in heaven. Go to hell. Sabi ni Brother Eli, no? Kaya dahil hindi ito holiness yun, kaya foolishness, not sane, insane, sabi niya. Quote and unquote. Kaya curse yun. Kasi naging magnanakaw si Judas, sabi niya. Naging traitor, killing himself, suicide. Kaya unpardonable sin, no? Criminal offense. Yan, kasi yun ang mga sinabi niya patungkol kay Judas, no? Kaya marami siyang binasang mga verses. Sa first, basahin ko lahat ng binasa niya, no? Sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 7 8. Yan, ito patungkol kay Judas lahat to. Judas Iscariot. Sa Matthew chapter 22, verse 14. Sa 2 Corinthians chapter 13 verse 5, sa Hebrew chapter 10 verse 36 to 38, Revelation chapter 20 verse 11 and 12, sa John 7:10 verse 12, yan. Pag sa Joshua 6:18, kaya kanyang hinatulan si Judas na sabi niya,
Judas, ulitin ko sabi ni Brother, ha? Ulitin ko lang, no? Judas Iscariot, waiting for the final judgment, I'm sure he's not going to heaven. Why? Because he's son of perdition. Kaya going to hell. Ang sabi ni Brother Lee, hinatulan niya. No? Humatol siya doon. Hinatulan niya si Judas. Pero magbasa muna ako, no? Magbasa muna ako ng isang verse. Saka tayo mag-aral patungkol kay Judas. No? Basahin ko muna ito sa Romans chapter 14. Bakit niya hinahatulan? Pwede ka bang humahatol dyan? No? Humahatol siya eh. Hinahatulan niya si Judas kung saan pumunta. Yun. Bakit? Saan magbigay ng authorize sa'yo na maghatol ka dyan? Ito, basahin ko muna. Sa Romans chapter 14, gawain kasi ng Diyos yan eh. Hindi mo gawain yan, brother. O, anong buhay pa siya, no? Kaya, ba't ka gumagawa ng mga hatol dyan? Ito, basahin ko. Sa Romans chapter 14, verse 9 to 13. Sapagkat dahil dito ay namatay si Kristo at nabuhay na maguli, upang siya'y maging Panginoon ng mga patay at gayon din ng mga buhay. Datapwat ikaw, bakit humahatol ka sa iyong kapatid? Yan, hinahatulan ni brother, no? Bakit? Pwede ka bang humatol? Sabi dito, datapwat ikaw, bakit humahatol ka sa iyong kapatid? At ikaw naman, bakit pininiwalang halaga mo ang iyong kapatid? Sapagkat tayong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Diyos. So hindi tayo Diyos na tayo'y hahatol kahit sino nating kapatid. Kaya sabi rito, tayong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Diyos. Ang Diyos ang hahatol doon kung saan siya pupunta, hindi kung sino-sino. Kaya ang sinabi natin dito sa chapter 10, dapat ikaw, bakit tumahatol ka sa iyong kapatid? Bakit hinahatulan mo si Judas kung saan siya pupunta? Na sa impyerno siya pupunta? Bakit tumahatol ka doon? No? Kaya hindi maganda yon. Kasi sabi, tayong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Diyos. Hindi ka Diyos eh. Kaya huwag kang humatol dyan. No? Huwag kayong hahatol dyan. Kahit sino ka pa, huwag kang humatol. Kung saan siya pupunta. Mamaya na konti mamaya. Malaman mo yan kung paano. Kung si Judas, kung nasaan si Judas. Hindi tayo mahatol doon. Malaman mo yan mamaya. Mamaya lang, Sapagkat nasusulat, sa 11, sapagkat nasusulat, buhay ako, sabi ng Panginoon, sa akin, ang bawat tuhod ay luluhod, at ang bawat dila ay magpapahayag sa Diyos. Kaya nga, ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos ng kaniyang sarili. 13. Huwag na nga tayong mangaghatulan pa sa isa't isa. Huwag mong hatulan, huwag kayong maghatulan pa sa isa't isa. Huwag mong hatulan kung sino-sinong tao, no? Kundi bagkos, ihatol ninyo ito, na ang sino man ay huwag maglagay ng katitisuran sa daan ng kanyang kapatid o kadahilanan ng ikararapa. Kaya mamaya, malaman mo yan kung si Judas, kung siya talaga pumunta. Mamaya ng konti, no? Pero siya hinatulan niya na. Ano sabi niya? I'm sure he's not going to heaven. Why? Because he's son of perdition. Pero mamaya ng konti. Ito. Ito na. Kasi ito si Judas Iscariot sa Psalm, ito na ang patungkol sa kanya. Sa Psalm chapter 41 verse 9. Kaya hinatulan niya si Judas, no, na talagang papunta daw yung impyerno, sabi niya. Psalm 49, ito, pakinggan natin ito. Saka tayo magbigay ng konklusyon, no? 41 verse 9. Oo, ang aking kasama-samang kaibigan na aking tiniwalaan na kumain ng aking tinapay, nagdaas ng kanyang sakong laban sa akin. Yan. Na propesy na, no? Na propesy na
na si Judas Iscariot ay sa Psalm chapter 41 verse 9, oo, ang aking kasama-samang kaibigan na aking tiniwalaan, na kumain ng aking tinapay, nagtaas ng kanyang sakong laban sa akin. Yan. Na prophecy na lifted against me. Yan. Na prophecy na nangadaan. So, wala na sa magawa. No? Sa Acts chapter 1, una-una na prophecy na. Sa Acts chapter 1, chapter 1 verse 18 to 20. Kumuha nga ang taong ito ng isang parang sa pamamagitan ng ganti sa kanyang katapalasanan. At sa pagpapatihulog ng patiwarik ay pumutok siya sa gitna at sumambulak ang lahat ng mga laman ng kanyang tiyan. Yan, no? Nag-suicide siya. At ito'y nahayag sa lahat ng mga nagsisitahan sa Jerusalem. Ano pat, tinawag ang parang na iyon sa kanyang wika na Asildama, sa makatuwid bagay ang parang ng Diyos. Sapagkat nasusulat sa aklat ng mga awit, bayaang mawalanawa ng tao ang kanyang tahanan, at huwag bayaang manahan doon ang sinuman, at bayaang kunin ng iba ang kanyang katungkulan. Ayan. At huwag bayaang kunin ng iba ang kanyang katungkulan. Ayan. Kasi pinalitan siya doon eh. Nag-suicide siya. Nag-suicide siya. Ang pumalit sa kanya si Matthias. Ayan. Sa Acts chapter 1 verse 24 to tingnan natin muna kung sino ang nagpalit sa kanya, kasi sa prophesy dito sa verse sa Gawa chapter 1 verse 18 to 20, sa 20, sapagkat nasusulat sa aklat ng mga awit, bayaang mawalan nawa ng tao ang kanyang tahanan, at huwag bayaang manahan doon ang sinuman, at bayaang kunin ng iba ang kanyang katungkulan. Kinuha ng iba ang kanyang katungkulan. Sinong kumuha? Sa Acts 24, sa Acts chapter 1 verse 24 to 26. Ito ang pumalit sa kanya. At sila nagsipanalangin at nagsipagsabi, Ikaw, Panginoon, na nakatataho ng mga puso ng lahat ng mga tao, ay ipakilala mo kung alin sa dalawang ito ang iyong hinirang, upang tanggapin ang katungkulan sa ministeryong ito at pagka-apostol na kinahulugan ni Judas, upang siya'y makaparoon sa kanyang sariling kalalagyan. 26. At sila'y pinagsapalaran nila at nagkapalad si Matthias, at siya'y ibinilang sa 11 apostol. Yon. Isinama sa 11 apostol si Matthias. Yon. Kaya ang una sa Psalm 41 verse 9 na prophecy na mag-lifted against sa kay Jesus, na prophecy na. Kag sa Acts chapter 1 verse 18-20 nag-suicide siya. Kaya kung nga naman, kung titignan mo, parang doon nga sa pupunta. Quote-unquote, katulad sa sinasabi ni brother, pero hindi pa tayo tapos, kaya wag ka munang humatol, Sa Matthew chapter 26, verse 21. 26 verse 21 to 25. At samantalang sila ay nagsikain at sinabi niya, Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo na ako'y ipagkakanulo ng isa sa inyo. At sila'y lubhang nangamanglaw. At nagpasimula ang bawat isa na magsabi sa kanya, Ako baga, Panginoon? At siya'y sumagot sa kanila, Yaong kasabay kong idampot ang kamay sa pinggan, at siya ring magkanulo sa akin. Ang anak ng tao ay papanaw ayon sa nasulat tungkol sa kanya, natapot sa aban yaong taong magkakanulo sa anak ng tao. Mabuti pa sana sa taong yaon ang hindi na siya ipinanganak.
At si Judas na sa kanya'y nagkanulo ay sumagot at nagsabi, "Ako ba, Rabi?" Sinabi niya sa kanya, "Ikaw ang nagsabi." Yan, sinabihan niya si Judas. Sinabihan niya si Judas. No, kasi nagtanong si Judas eh. At si Judas na sa kanya'y nagkanulo ay sumagot at nagsabi, "Ako ba, Rabi?" Kaya sinabihan siya ni Kristo, "Ikaw ang nagsabi." Kaya yan, no? Pero sinabihan siya dito sa 24, ang anak ng tao ay papanaw ayon sa nasulat. Ayon sa nasulat. Tungkol sa kanya. Yan, papanaw si Kristo, no? Ayon sa nasusulat, no? Napropisina na lahat eh. Ganon din kay Judas. Kaya nga sinabihan siya, datapwat sa aba niya ang taong magkanulo sa anak ng tao, no? Sa aba. Kaya kung taon mo, kawawa nga si Judas eh. No? Kaya sabi, datapwat sa aba niya ang taong magkakanulo sa anak ng tao, mabuti pa sana sa taong ito, sa taong yaon, ang hindi na siya ipinanganak. Kaya kung titignan mo, para siyang walang free will eh. Wala siyang magawa eh. No? Kaya sinabihan siya ni Kristo, mabuti pa sana sa taong yaon ang hindi na siya ipinanganak. Yan. Kasi napropisina na lahat eh. Mag-suicide siya, no? Mag-against siya kay Kristo. Kaya sinabihan siya na sana huwag ka na lang, mabuti pa sana sa taong yaon ang hindi na siya ipinanganak. So wala siyang magawa. Wala siyang magawa, no? No choice. Wala na siyang magawa. Ito pa, sa John 17:12. Sa John 17:12, samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, at sila'y binantayan ko. Yan ang sabi ni Kristo, no? At isa man sa kanila ay walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan. Yan, si Judas, no? Siya ang anak ng kapahamakan. Son of perdition, si Judas. Upang matupad ang kasulatan. Yan, wala siyang magawa. Kasi, ang anak ng kapahamakan, si Judas yun. Upang anong layunin? Upang matupad ang kasulatan. So wala siyang magawa, no? No choice siya. Wala siyang magawa talaga. Ayan, no? Kaya dito na tayo sa Acts chapter 10. Tingnan natin, no? Tingnan natin. Kasi kung titignan mo, na propesina na si maglifted against me. Yun, na-propesina na. Pag nag-suicide siya, kag sinabihan sana wag ka na lang ipinanganak. Yun, kag sa John 17:12, tinawag siyang son of perdition, anak na kapahamakan. Kaya kung tignan mo, pahamak talaga eh, no? Pag sinabi mo pahamak eh. Kaya nga lahat lahat ng mga ngaral halos nagsabi diyan na si Judas ay napahamak. Kasi anak na kapahamakan eh, kaya na-impyerno. Yun lahat halos. Kung tanungin mo kung saan si Judas, lahat halos nagsabi na si Judas ay na-impyerno talaga. Yun ang sabi niya, kahit si Brother Eli. Ganun ang sabi niya. Kaya hindi pa tayo tapos ha. Sa Acts chapter 10, saka natin bigyan na yung conclusion mamaya, no? Mamaya na konti. Acts chapter 10 verse 40 to 43. Siya'y muling binuhay ng Diyos na ikatlong araw, at siya ito nalagang mahayag, hindi sa buong bayan, kundi sa mga saksi na hinirang ng Diyos ng una, sa makatundagay sa amin, na nagsikain at nagsiinom na kasalo niya, pagkatapos na siya'y muling mabuhay sa mga patay. 42. At sa amin ipinagbilin niya na magsipangaral kami sa bayan, at saksihan na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at ng mga patay. Yan, no? Siya ang maging hukom. Hukom din si Jesus, no? Sabi dito, na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at ng mga patay. Kaya yung iba ay nagsabi na si Jesus
pumunta doon sa impyerno. Paano kasi nagwali daw siya doon, no? Sabi ng mga iba, no? Pumunta daw siya doon sa impyerno. Pero sinabi nito, no? Kung sa impyerno siya pumunta, mayroon ditong mga mabuting tao. Kaya hindi pa impyerno yun, no? Ano ba yun? Mamaya ng konti, ha? Mamaya ng konti. Kasi yung sabi ng iba, sa impyerno pumunta si Jesus. Pero ang sabi rito, sa ito, at sa amin ipinagbilin niya na magsipangaral kami sa bayan at saksihan na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at ng mga patay. Yan, kanina yung natulan na sa ni Jesus, ni brother Eli, si Judas. Kaya dapat hindi ikaw hukom. Hindi ikaw ang hukom, brother, no? Nung buhay bisa. Kaya, sinong naging hukom dapat? Sinong itinalaga ng Diyos na maging hukom? Si Jesus, no? Ng mga buhay at ng mga patay. 43. Siya ang pinatotohanan ng lahat ng mga propeta na ang bawat sumasampalataya sa Kanya ay magkakamit ng kapatawaran sa mga kasalanan sa pamagitan ng Kanyang pangalan. Yan, ha? Kaya ang sabi rito, na ang bawat sumasampalataya. Tignan mo, ha? Papansin ko muna sa inyo muna ito. Si Judas dati ng manampalataya. No? Si Judas dati ng manampalataya. Ulitin ko itong binasa ko sa 43. Siya ang pinatuhanan ng lahat ng mga propeta na ang bawat sumasampalataya. Yan. Si Judas dati ng manampalataya. Tingnan nyo na yun. Tingnan mo yung mamaya. Pinapauna ko lang ito na si Judas ay dati ng manampalataya. Kaya ang sabi rito na ang bawat sumasampalataya sa Kanya ay magkakamit ng kapatawaran. Yan, magkakamit ng kapatawaran sa mga kasalanan sa pamagitan ng Kanyang pangalan. Ayan. Si Judas, kasi dati na siya manampalataya sa Kanya ay magkakamit ng kapatawaran sa mga kasalanan sa pamagitan ng Kanyang pangalan. Kaya dati nang manampalataya si Judas, no? Kaso lang sa una nating binasa, wala na siyang magawa. No choice siya. Kasi siya ang katuparan ng mga hula. Yan. Kaya, ito, salyok. No? Pinapauna ko lang ito, no, na si Judas ay dati nang manampalataya. Kaya, kung dati ka nang manampalataya, nasabi rito, na ang bawat sumasampalataya sa Kanya ay magkakamit ng kapatawaran sa mga kasalanan sa pamagitan ng Kanyang pangalan. Kaya si Judas dati naman ang palataya. No? Wait lang, ha. Salyok 24. Napropesina. No? Napropesina si Jesus ma-rise from the dead 3 days. Napropesina na siya. Salyok. Salyok. Ito, ilang verse na lang ba? No? Bali, dalawang verse na lang. Salyok, chapter 24. Napropesina ni na makadto to sa mga patay, no? Mapunta sa doon. Napropesina ni yung daan. 24 verse 44 to 46. At sinabi niya sa kanila, ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo, nang ako'y sumasa inyo pa. Yan. Na kinakailangan matupad ang lahat ng mga bagay na nangasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises at sa mga propeta at sa mga awit. Ano ba yun? Ano ba yung mga propesya na yun? No? Ano ba yun? 45. Na magagayoy binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang mapag-unawa nila ang mga kasulatan. Yan, no? Hindi pala nila dati, hindi na naintindihan. Pero nang magagayoy, binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip. Anong layunin? Binuksan ng Diyos ang kanilang pag-iisip. Anong layunin? Upang mapag-unawa nila ang mga kasulatan. Kaya kung sino man sa atin na hindi pa niya naintindihan ito, hintayin mo na buksan ng Diyos ang iyong isip upang mapag-unawa nila ang mga kasulatan. Yan. Mga apostol yun, no? 46. At sinabi niya sa kanila, ganyan ang pagkasulat.
na kinakailangan maghirap ang Kristo at magbangon muli sa mga patay sa ikatlong araw. Yan, no? Papunta sa doon, no? Sa mga patay, no? At magbangon muli sa mga patay sa ikatlong araw. No? Prophecy na yon. Ano gagawin niya doon? Ano gagawin ni Kristo sa mga patay na yon? Ito ang katuparan. Sa John 5. Sa John 5, tingnan mo kanina yung binasa natin na si Judas ay dating alagad at magkaroon siya ng kapatawaran. Ayun, tingnan natin muna doon. Ibalik muna natin doon. Huwag mong hatulan si Judas ng ganyan-ganon, no? Sandali na, basahin natin ulit konti, no? Chapter 1, verse 43. Chapter 1, sa Gawa, chapter 1, verse 43. Sa Acts, chapter 10 pala. Sorry. Chapter 10, verse, sa 43 na lang tayo. 10:43. 10:43. Siya ang pinatuhanan ng lahat ng mga propeta na ang bawat sumasampalataya sa Kanya ay magkakamit ng kapatawaran sa makakasalanan sa pamagitan ng Kanyang pangalan. Ayan, ang bawat sumasampalataya. Si Judas, dating manampalataya. Ayan, tignan natin. Ayan, yun ang binalay ko lang sa inyo, no? Ito na yung katuparan na na-prophecy na si Jesus rise from the dead 3 days. Ayan. Sa chapter 5, verse 25 to 29. Ito na ang katuparan na si Jesus ay pumunta doon sa mga patay 3 days. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, dumarating ang panahon at ngayon nga na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos. Ayan, pumunta siya doon. Anong layunin? Para mangaral. Ayan, ha? At ngayon nga na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang mga karinig ay mga bubuhay. Ayan. 26. Sapagkat kung paano ang ama ay may buhay sa kanyang sarili, ay gayon din namang pinagkalooban niya ang anak na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili. 27. At binigyan niya siya ng kapamalaang makahatol. Ayan, si brother, hindi naman binigyan ng kapamalaan maghatol eh. Humatol sa kanina eh, no? Ano ba yung hatol niya kanina? Yung sabi niya kanina, ang hatol niya, na I'm sure, Judas waiting for the final judgment. I'm sure he's not going to heaven. Because he is son of perdition, going to hell. Yun ang sabi ni Bradley. Yun ang hatol niya. Pero ang sinabi rito, sa 27, sa John chapter 5, verse 27, at binigyan niya siya ng kapamalaang makahatol. Si Kristo ito. Kaya huwag kang hatol dyan. Hindi ka pwedeng maghatol. At binigyan niya siya ng kapamalaang makahatol sapagkat siya'y anak ng tao. Yan. Binigyan siya ng kapamalaang makahatol. Kaya si Brother Rod yun binigyan ng kapamalaan. Wala sa kapamalaang makahatol. Lalo na kay Judas. 28. Huwag ninyong ipanggilalas ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasalibingan ay makaririnig ng kanyang tinig. Yan. Makakarinig ng kanyang tinig. Ano pa? Sa 29. At magsisilabas ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay. Yan, Kaya ang mga nakarinig na sa 28, ulitin ko sa 29. Huwag ninyong ipaggilalas ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasalibingan ay makaririnig ng kanyang tinig. Yan, mapakinggan nila si Kristo. Kaya pag nakita, kasi nauna namang namatay si Judas eh. Kaya pag nakita ni Judas, si Kristo, alangan naman hindi sa lalapit doon. Dating manampalataya si Judas. Kanina binasa natin yun kaya hindi malayo na lalapit siya at manampalataya siya. Kaya ang sabi rito, at magsisilabas ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay. At ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. Yan.
Kaya yung iba naman na mga ngaral na nagsabi nga si Kristo ay pumunta doon sa impyerno, anong gagawin niyo doon? Hindi naman pwede sa impyerno ito eh. Kasi may mga mabuting namatay. Yun, ang sabi nito, at magsisilabas ang mga magsigawa ng mabuti. Nagsisigawa ng mabuti. Eh, hindi pwede sa impyerno yun. May mga mabuting tao rito namatay ng unang panahon. Nung kay Moises pa. Eh, hindi pwedeng sa impyerno ito, no? Hindi pwede yun, no? Kaya, at si brother hindi pwedeng maghatol doon, no? Kaya tingnan natin mamaya, bigyan natin ng conclusion ito, no? At magsilabas ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay. At ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. Kaya si Judas, sinabihan nga siya ng Panginoon na sana hindi ka na lang ipinanganak kay wala kang choice. So, wala siyang choice eh. Wala siyang choice. Kaya tinawag siyang son of perdition, anak sa kapamakan. Kaso lang, kung titignan mo nito, ito nga sabi, muna natin sandali. Ang ibang mga ngaral na si Jesus daw pumunta sa impyerno, kaya hindi pwede, sa John 5:29, Kaya nagsilabas ang mga nagsigawa na mabuti. Eh, may mga mabuting tao doon eh, ng mga sa Old Testament pa, Kaya hindi pwede ito na pumunta si Jesus sa impyerno. Kaya, at saka si Brother Eli, bakit siya nagtagahatol kung heaven or hell si Judas? Kasi sabi sa 27, at binigyan niya siya ng kapamalaang makahatol sapagkat siya ay anak ng tao. Ayan. Kaya si Kristo yon. Hindi ka naman si Kristo eh. Ba't ka humatol? Sino ang bigay ng kapamalaan? Ayan. Sino ang nagbigay ng kapamalaan? Kaya binasa natin kanina sa Roma chapter 14, ba't siya humatol, Kaya sabi dito kanina, sa 14 verse 9, sapagkat dahil ito ay namatay si Kristo at nabuhay na maguli, upang siya'y maging Panginoon ng mga patay at gayon din ng mga buhay. Datapwat ikaw, bakit tumahatol ka sa iyong kapatid? Yun, Ikaw, bakit umahatol ka sa iyong kapatid? Si brother, gano'n, hinatulan ni si Judas. At ikaw naman, bakit paniwalang halaga mo ang iyong kapatid? Sapagkat tayong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Diyos. Tayong lahat ay tatayo, para hatulan, hindi para humatol. Kaya wag mo hatulan si Judas. Sapagkat nasusulat, buhay ako, sabi ng Panginoon. Akin ang bawat tuhod ay luluhod, at ang bawat dila ay magpapahayag sa Diyos. Kaya nga, ang bawat isa sa atin ay magbigay sulit sa Diyos ng kanyang sarili. 13. Huwag nga tayong manghatulan pa sa isa't isa. Huwag kang humatol, Kundi bagkos ihatol ninyo ito na ang sinuman ay huwag maglagay ng katitisuran sa daan ng kanyang kapatid o kadahilan ng ikararapa. Kaya hindi ka binigyan ng hindi siya binigyan ng kapamalaang makahatol, Kaya si Kristo lang yun. Kaya hindi wag mo tulan si Judas. Ayan. Ito na ang conclusion, Conclusion. Si Judas dating manampalataya. Kaya nung marinig at nagkita sila ni Jesus at Judas, saan? Sa Efeso 4:9. Sa Efeso 4:9. Saan sila nagkita? Sa Efeso 4:9, Ngayon ito, umaakyat siya. Ano ito? Kundi siya'y bumaba rin naman sa mga dakong kalaliman ng lupa. Yan. Pumunta siya doon sa libingan, bumaba rin naman siya sa mga dakong kalaliman ng lupa. Yan. Kaya bumaba siya doon. Para 3 days. At nangaral. Ayan. Ang sumampalataya ay maliligtas. Yan, di ba? Di ba binasa natin kanina na ang sumampalataya? At si Judas dating manampalataya, Paano? Paano mo malaman kung nasaan si Judas? Yun ang tanong. Yan. Yun din ang tanong ng halos, Kanina ka dun, yun ang tanong kay brother. Kaso lang hinatulan niya na si Judas.
na wala ng, I'm sure he's not going to heaven. Yan. Because he's son of perdition, anak ng kapamakan, kaya no place in heaven, go to hell, ang sabi ni brother. Kaya hinatulan niya. Kaya tignan mo rito paano mo malalaman kung nasaan si Judas? Kasi dati manampalataya si Judas, so ang bawat manampalataya, doon sa binasa natin kanina, ay magkaroon ng buhay. Basahin natin yun. Basahin natin ulit. Para maintindihan natin. Ang sabi dito sa Gawa chapter 10 verse 43 na lang, siya ang pinatuhanan ng lahat ng mga propeta na ang bawat sumasampalataya sa kanya ay magkakamit ng kapatawaran sa mga kasalanan sa pamagitan ng kanyang pangalan. Ang sabi dito na ang bawat sumasampalataya sa kanya ay magkakamit ng kapatawaran. Si Judas dating manampalataya. Kaya nung nakita sa doon, kaya hindi ako mahatol kung saan si Judas, Sa grasya at biyaya at awa ng Diyos, na kung mapunta ka rin sa langit, ako naman, sa grasya ng Panginoon, at nakita niyo doon si Judas Iscariot, sa kanyo malaman na ligtas siya, o nasa langit siya. Amen? Kaya nung nakita sila doon, 3 days, at narinig niya si Kristo, nakita niya, hindi malayo na lalapit siya. Kasi dati naman siya manampalataya, Pero sa ngayon, hindi na ating trabaho ang maghatol. Yon, trabaho ng Diyos yon. Kaya malaman mo lang kung nandun ka din sa langit at nakita mo siya doon, saka ka pa makapagsabi na si Judas ay ligtas. Yan. Kaya sinabi naman sa Roma 14:10 Sa Roma 14:10, basahin natin ulit. Kaya bakit na humatol? Sino nagbigay sa iyo ng kapamalaang makahatol? Hinatulan siya ni brother Hinatulan siya na wala. Sabi niya, I'm sure not going to heaven. Grabe siya, Akala mo kung sino siyang makahatol, Bakit? Sa Roma 14:10, datapwat ikaw, bakit tumahatol ka sa iyong kapatid? Inulit ko na naman pala ito. At ikaw naman, bakit walang halaga mo ang iyong kapatid? Sapagkat tayong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Diyos. Tayo yung hatulan ng Diyos, hindi tayo tagahatol. Kaya hindi pwede yung I'm sure. Hindi pwede yun. Kaya malaman mo lang. Sa kanyo pa malaman naligtas si Judas Iscariot na nasa langit siya. Kung makapunta ka rin sa langit, sa biyaya ng Diyos. Kaya trabaho ng Diyos ang paghatol, hindi trabaho natin yon. Kaya wag natin hatulan si Judas Iscariot kung saan siya. Kaya salamat sa Panginoon at tayo ay nakapakinig na naman ng mga salita ng Panginoon. At wala po tayong layo na manakit ang damdamin ng manira ng sinuman. Wala tayong makuha dyan. Ating alamin ito at ating pagbuloy-bulayin ito. Dahil ito ang kalooban ng Panginoon na ating alamin lahat ito. At wala tayong panahon na mag-away-away tayo o manira tayo ng isa't isa. Kundi inaalam natin kung anong mga katotohanan upang tayo ay mamaligtas. Tayo magtulong-tulong, na ating alamin ang katotohanan. Salamat sa Panginoon. Praise God. Salamat sa Panginoon na tayo pinakatapos na naman sa pakinig ng mga salita ng Panginoon. Na walang bawas, walang hitaga, walang pagkapilipin at ulang sa nebi paliwanaga. By the Church of Jesus Christ, the Lord and Savior sabi, God bless everyone, God bless Calabenza. Always follow us from God. Jesus loves us.